Hi Sir Kira. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at nais ko pong magbahagi ng karanasan ng family ko po noon. By the way, kayo na pong bahala sa title. Marami po kaming karanasan sa dati naming tinitirhan sa Marikina. Hindi ko na po sasabihin kung saan eksakto. Sa pagkakaalam ko, karamihan ng bahay sa Marikina ay bungalow type. Ganon din po yung dati naming tinirhan. Nakailang lipat na din kami ng bahay. Marikina, Antipolo, pabalik-balik lang po kami sa area na yan. Ang pinakatumatak na pangyayari sa akin ay yung bahay sa Marikina. Bata pa lang kami noon ng kapatid ko. Excited kaming lumipat sa bahay na yon dahil napakalawak niya. 3 ang kwarto. Isang master's bedroom, isa pang bedroom, at isang kwarto na malapit sa sala. Eventually, ginawa na lang namin yung tambakan. Malawak ang garahe sa harapan ng bahay na yon. Meron pang groto at pond. Ganon din sa likod. Malawak at pwedeng laruan ng basketball. Bago ka makapunta sa likod, dadaan ka muna sa dirty kitchen. At sa bandang gilid naman sa likod, merong bodega na may mga lumang gamit pa. Siguro sa dating nakatira yon. So eto na nga. Tanghali nun at may mga nagpunta sa amin para mag-repair ng ibang area ng bubong at kisame. Habang kumakain kami sa dining area, nagulat na lang ako nang biglang nanlaki yung mata ng kuya ko habang nakatitig siya sa labas sa may bandang dirty kitchen. Napatigil kami saglit. Sabi pa ng mama ko, "Uy!" Pero nagpatuloy lang siya sa pagkain. Wala naman akong naramdamang kakaiba that time. Siguro dahil bata pa ako at hindi ko naman binibigyang pansin yung mga ganong bagay. Saka ko na lang nalaman ang nangyari. Habang kumakain pala kami, ay biglang may dumaan sa may garahe papunta sa likod ng bahay. Napakabilis daw nun, kaya nagulat si kuya. Tinanong namin kung ano ba yung nakita niya. Hindi niya din ma-describe ng maayos. Basta ang sabi niya lang ay tao raw. Pero tumakbo ng mabilis. Nakumpirma din ng isang karpentero yung nakita ni kuya dahil nandoon siya mismo nung oras na yon at nahagip din daw ito ng mga mata niya. Pangalawang karanasan namin ay nung habang nanonood kami ng TV sa sala. Gabi na din ng mga oras na yon at si tatay lang ang kasama namin. Nagulat na lang kami nang biglang may nagliyab na cable ng TV namin. Kakaiba yung pag-apoy niya dahil pataas lang siya at diretso. Dali-daling kumuha ng tuwalya ang tatay ko at binasa ng tubig yon at saka isinaklob sa kable. Pagkakaalala ko nun, cable ng TV yon. After maapulan ng apoy, tinignan ng tatay ko kung saan nanggaling yung apoy. Pag-check niya sa cable, walang marka ng sunog o kahit anong butas. Ang pinaka-ipinagtataka namin habang nag-aapoy ito, gumagana pa rin yung TV. Pangatlong pangyayari naman. Nangyari ito noong nagkaroon kami ng kasambahay. Kamag-anak siya ng mama ko mula sa probinsya. Tisay siya at maganda. Bandang hapon yon at nasa eskwelahan pa kami ng mga oras na to. Panggabi si mama, kaya umaga na siya nakakauwi sa bahay. Kumatok yung kasambahay sa kwarto nila mama. Pero hindi niya raw agad to nabuksan. Dahil na rin siguro sa pagod niya. Makalipas ng ilang minuto, kumatok daw ulit siya. Pero this time, tinawag na siya. "Te?" Na para bang may iniindang sakit at tila nanghihingi ng tulong. Alam niyo yung tunog ng boses na kapag nagsalita ka ng sobrang lapit sa pinto? Ganun daw. Hindi niya daw talaga pinagbuksan ng pinto ito dahil malakas ang kutob ni mama na mayroong mali.
Pinakiramdaman lang daw ito ng ilang minuto ni Mama. Nakatagilid lang siya sa may pintuan at pinakikiramdaman kung nakaalis na yung kasambahay. Maya-maya pa, binuksan ni Mama ng bahagya ang pinto. Yung sapat lang na maaaninag niya yung nasa labas. At laking gulat ni Mama nang makita niya si ate na namimilipit sa sofa. Nakakurba yung upper body niya sa upuan habang nasa sahig naman yung lower part ng katawan niya. Nag-iba din daw yung kulay ni ate. Namumutla na parang nangingitim. Hindi ko po ma-explain ng maayos pero parang ganun nga daw. Ibang-iba yung kulay niya kumpara sa pagiging tisay niya. Sa pagkakatanda ko, nagpadala si Mama ng albularyo sa bahay. At nag-alay daw ito ng dugo ng manok. Ipinahid yon sa pader ng kwarto, sala at sa iba pang bahagi ng bahay. Sabi pala ng kasambahay namin, bago daw mangyari yon, kinuha niya yung mga sinampay mula sa likod ng bahay. Pagkatapos ay bigla na lang nanakit yung balakang niya. Ang sabi naman ng albularyo ay mukhang napagtripan siya at sinipa sa likod, dahilan ng malubhang pananakit ng likod niya. Dahil na rin sa takot, ay nagpa siya nang umuwi na lang ng probinsya yung kasambahay namin. Mahilig din daw maglaro yung kuya ko sa ilalim ng lumang cabinet noon sa sala. Sinusubukan daw nila Mama na ilabas ito o itabi. Kaso hindi nila magawang magalaw o kahit maiurong man lang mula sa pwesto nito. May mga ibang pangyayari din na hanggang ngayon ay hindi namin maipaliwanag. Tulad na lang ng biglaang pagkamatay ng alagang isda namin. Meron pang isang gabi, hinabol ng tatay ko yung aso namin. Kaso tumakbo papunta sa likod ng bahay. Sobrang dilim sa likod. Tinawag na lang ng tatay ko yung aso mula sa dirty kitchen. At gulat na gulat siya nang makita niya yung aso namin na kumakaripas ng takbo papunta sa kanya habang umuungol na parang umiiyak at nakatayo lahat ng balahibo. Naging biro pa nga to sa amin na yung pagtaas daw ng balahibo ng aso ay parang sa mga palabas o cartoons lang na napapanood. Hindi niya daw akalain na nangyayari daw pala talaga yon. Doon lang napagtanto nila Mama na hindi lang talaga kami ang nakatira sa bahay na yon. Multo, elemento, o demonyo. Kung pagbabasehan yung naging reaksyon ng aso namin, mukhang hindi lang ito basta-bastang multo. Maraming kakaiba sa bahay na to. Doon pa lang sa mga naiwang gamit, mapapaisip ka na. Sinubukan nila Mama na kausapin yung anak ng may-ari ng bahay. Nagbabaka sakaling malaman kung ano bang history nito. Pero tumanggi siyang magbigay ng impormasyon. Sa mga kapitbahay na lang namin nalaman na matagal na palang walang nakatira doon bago namin ito nilipatan. Let's say, mahigit 10 years na daw. Sa haba ng panahon na yon, posibleng napamahayan na talaga ng ibang elemento yung bahay. Ipinabless na din namin yon. Pero hindi pa rin sila nawala. Hanggang sa nagpasya na nga lang kami na lumipat na lang ng bahay. Alam mo Sir Kira, lately ko lang na-realize na hindi pala kami welcome sa bahay na yon. Napilit lang kaming pinapaalis noon. Ilan lang po ito sa mga naging karanasan namin doon sa bahay na yon. At hanggang dito na lang po muna. Mukhang napahaba na ang kwento ko. Marami pa po akong ibang kwento. Hanggang sa muli po, salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Ako po si Jackie. Last year po ako naging follower ninyo ni Sir Neb. Work from home po ako ngayon. Chat support. Kaya habang nagwo-work,
Naka-on ang YouTube at nakikinig ako sa mga katatakutan na kwento ninyo. Mahilig din po kasi talaga ako sa mga katatakutang storya. Ang unang experience ko sa mga multo ay noong college ako. Taong 2007, nag-OJT kami sa isang government agency. Unang pasok namin sa ahensya ay para po sana magpasa ng OJT application. Pero bigla pong tumindig lahat ng balahibo ko pagpasok pa lang sa office. Sa may second floor, may napansin din itong best friend ko, si Rose. Nagtanong pa nga siya kung napano ko. Ang sabi ko lang malamig, baka sa aircon lang. Pero hindi po. Pagpasok ko, naramdaman ko na para pong may yumakap sa akin. Na naramdaman ko pa yung dugtungan ng sinturon mismo sa may tiyan ko. Para po talagang may yumakap sa akin. Wala naman akong nakita. Basta naramdaman ko lang. Naging okay lang ako nung makalabas na kami sa ahensya. Nung okay na po kami sa OJT, nag-start na po ang pasok sa eskwelahan. May kaibigan at kaklase po ko, si Liz, na mayroong cellphone na decamera. Hindi ko na matandaan yung modelo. Pero Nokia po yun. Yung latest na nung taon na yon, kung saan may camera. Yung isang kaklase ko po, si Melo, hiniram yung cellphone ng kaibigan ko kasi gusto daw niyang maranasang kumuha ng picture sa cellphone. Nung mag-browse na siya ng mga picture na kinunan niya sa cellphone ni Liz, bigla siyang sumigaw. Sabi niya, ano to? Lahat ng kaklase ko natakot at naglabasan ng room. Buti na lang ng mga oras na yon, wala kaming professor at nag-aantay lang kami ng oras para sa isa pang subject. So nagsigawan at lumabas ng room ang mga kaklase ko. Nung tignan ko po yung picture, kitang-kita ko po na may sumama sa selfie picture ni Liz. Isang madre. Pagkasabi ko po ng madre, naging buo yung mukha niya sa cellphone. Nakita ko din na malungkot yung madre. Tapos nun dinilit na ni Liz yung picture na may kasamang madre. Taong 2009 naman po yung pangalawang experience ko uli sa multo. Nagtatrabaho po ako sa isang food chain sa Las Piñas. Ako ang manager nung panahon na yon. Since manager nga ako, kami ang may hawak ng susi para mabuksan yung store. Nung araw na naka-experience ako ng kakaiba, ay nakaschedule ako ng opening duty. Napaaga ang pasok ko sa mall, mga 7 a.m. Kahit ang labas ng mall ay maliwanag na, sa loob naman ay madilim pa. Nung malapit na ako sa store, nakita kong nakabukas yung pinlight sa gitnang parte ng dining area. 3 pinlight yon at yung gitna lang yung bukas. Naisip ko na baka nakalimutan ni Ma'am Shags kasi siya yung closing manager nun. Nawala sa isip ko na iisa nga lang pala yung saksakan ng 3 pinlight. Na kapag inon mo yung isa, mag-o-open silang 3. Dumiretso na ako nang walang ibang iniisip. Sabi ko pa, buti at hindi ko na kailangan mag-open pa ng flashlight ng cellphone ko. Ang gawain namin noon ay mag-open ng breaker. Nung pag-check ko sa breaker, naka-off ang pin light. Bigla kong naisip, paanong naka-on yung ilaw? Nung sisilip ako sa maliit na bintana kung saan inilalabas yung pagkain para iserve, bigla itong nag-off. Sa gulat ko, bigla kong nai-on yung breaker at lahat ng ilaw ay bumukas. Para hindi ako lamunin ng takot kasi mag-isa lang ako nung time na yon, nagpatugtog ako ng Christian song sa cellphone ko. Maya-maya, isa-isa nang dumating yung mga kasama ko sa trabaho. Una si Carl, dining crew. Sabi niya tataas daw yung bill namin sa Meralco. Kasi ang aga-aga lahat naka-on na. Sinabi pa niya na babawasan niya daw. Umokay naman ako
Kasi okay na, may kasama na ako. Maya-maya dumating na din si Bebs at si Yab. Naghahanda na kami noon para sa opening ng store. Lumabas ako mula sa office papuntang POS machine para mag-register at mag-on. Tapos pagdating ko ng office, biglang sumigaw si Yab. Counter crew. Lumabas kami ni Beb. Tinanong namin kung anong nangyari. Ang sabi niya habang itinuturo yung sahig, nagulat daw sila. Kasi may nakita daw silang footprint na nakasunod sa shoe print ko. Sinundan namin kung saan siya tumigil. Sinundan ako ng footprint mula sa opisina hanggang sa POS machine. Yung footprint, paa siya ng bata na nasa edad 10 taong gulang. Sabi pa ni Beb, kaya daw pala nakabukas lahat ng ilaw. Sabi ko, mamaya na ako magkukwento kapag break na namin. Pero sabi ko sa kanila, huwag silang matakot kasi wala siyang kayang gawin sa amin. Si Carl naman, minap na lang yung footprint. Tapos nagbukas na siya ng mga ilaw. Noong nakapag-open naman na kami ng store, sobrang dami ng tao. Kasi pasyalan talaga yung mall na yon. Marami din ang nag-dine-in sa amin nung araw na yon. Sa may dishwashing area naman, sinabihan ko yung dishwasher namin na tawagin na lang nating William na mag-mop din. Dahil baka may madulas sa tubig sa sahig. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan nun na mag-mop. Puro siya yes ma'am lang. Hanggang sa tinayuan ko na siya kung saan siya naguhugas at kinausap siya. Tapos tinanong niya ako kung pwede daw bang karton na lang muna ang ilagay. At mamaya na lang siya magmamap kapag tapos na yung mga nagda-dine-in. Habang nagsasalita si William, napatitig ako sa may baba ng lababo kung saan siya naguhugas. At kitang-kita ko doon na may 2 maliliit na paa na naglalaro sa may putik. Alam niyo po yung naglalaro sa muddy puddle kung saan nakabakat yung mga paa? Tinanong ko si William kung nakikita ba niya yung nakikita ko. Sabi niya oo daw. Kaya nga raw hindi pa siya nagmamap kasi parang tuwang-tuwa pa raw yung paa na naglalaro doon sa ilalim. Sinabi ko na lang na sige, hayaan na lang muna siyang maglaro at maglagay na lang muna siya ng karton sa sahig para walang madulas. Yung size po ng paa ay singlaki lang ng paa ng newborn baby. Hanggang ngayon po habang tinatype ko to, talagang kinikilabutan ako na naa-amaze. Kasi may ganun pala talaga sa mundo natin na nag-e-exist. Meron pa po akong kwento sa susunod. Sa ospital naman po ito. Kwento naming mag-asawa. Isasalaysay ko po sa inyo sa isang email ko. Salamat at sana mapakinggan ko rin itong storya ko. Yun ay kung okay po sa inyo. Godspeed. Magandang araw po Boss Kira at sa mga tagapakinig ng Nginig Stories. Ito po ang kwento ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Daisy. Naisip ko pong magkwento habang lunch break ko sa work. Ito pong kwento ko ay tungkol sa lola ko nung namatay siya. Mama po siya ng papa ko. Noong namatay po ang lola ko, ay hindi ako nakasama sa probinsya. Dahil walang magbabantay at magpapakain sa aso naming rescue. Madalas yung rescue namin, yung mga aso ng kapitbahay namin na napabayaan nila. Noon pong panahon na yon, ang tanging nakauwi lang po sa probinsya ang mama at papa ko. Naiwan po ako sa bahay. May mga nararamdaman akong kakaiba nun o paramdam sa bahay namin. Andyan yung bigla-biglang mamamatay yung ilaw. Akala ko nawalan lang ng kuryente pero bukas pa rin naman yung aircon
kasi nakailaw pa rin yung LED niya. Meron din pong time na parang may naglalakad sa likod ko. Or minsan, nakikita ko yung refleksyon na may nakatayo sa labas ng CR namin kapag nagbabanyo o naliligo ako. Yung pinto po kasi ng CR namin ay merong frosted na salamin sa may bandang taas. Kaya kita mo yung mga refleksyon sa labas o kung may tao sa loob. So yun na nga, Boss Kira. Isang linggo pagkalibing ni lola ko ay nakabalik naman na sila mama at papa galing sa probinsya. Sinabi ng papa ko na parang nagtatampo na sa lahat daw ng mga apo ay ako lang daw ang wala doon sa burol ng lola ko. Siguro dahil doon, kaya may mga time na palagi kong napapanaginipan yung lola ko. Yung isang panaginip ko kay lola ay parang nasa reunion kami ng mga kamag-anak namin sa side ni papa. Andun si lola at sinasabi niya na buhay pa raw siya, pero nakabaon na yung kalahating katawan niya sa lupa nakatabi ng puno. Tapos sinasabi ko sa isa kong tita na umiiyak na bakit siya umiiyak, buhay pa naman si lola. Tapos may isa pa akong panaginip nun. Pinuntahan ko raw siya sa tindahan niya. May tindahan kasi si lola, Boss Kira. Parang libangan niya na lang yun. At doon na rin siya kumukuha ng iba pang panggastos para sa maintenance na gamot ni lolo ko. Nung pinuntahan ko siya sa tindahan, nakita kong may ginagawa siya. Para siyang naglalagay ng CCTV. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sabi niya sa akin ng pagalit o parang naiinis na may kumukuha daw kasi ng paninda niya. Gusto niyang mahuli kung sino. Nakwento ko kay mama yung panaginip ko na yon. Tapos ikinuwento din pala ng kapatid ng papa ko na nasa probinsya na ipinamigay niya raw yung mga paninda ni lola ko dahil masisira lang at baka tirahan lang ng daga. Naisip ko nun na baka kaya ganon yung panaginip ko ay tutol si lola sa ginawa ng tita ko. Ayaw niyang mawala ng laman yung tindahan niya. Nung malapit na yung 40 days ng lola ko, nag-leave ulit ako sa work ko para makasama na ako pauwi ulit sa probinsya. Sabi ko hindi na pwedeng hindi ako makasama pauwi. Mama ko naman ang hindi nakasama nun dahil wala ngang magbabantay sa mga alaga naming aso. Ako at papa ko naman yung umuwi ng probinsya. Yung bahay ng lola at lolo ko, merong 4 na kwarto. Yung isa yung tinutulugan nila lola at lolo. Yung tindahan, may divider lang para doon sa kama at tindahan. Yung isa naman, talagang kwarto sana nila. Katabi yun ng tindahan. Andoon yung mga gamit at damit nila. Napansin ko na walang natutulog doon. Di doon ako natulog mag-isa. Kasi wala nang space sa ibang kwarto. Nagsidatingan din kasi yung ibang kamag-anak namin. Kinabukasan paggising ko, tinanong nila ako kung nakatulog daw ba ako ng maayos. Sabi ko oo, bakit naman hindi? Ang sabi nila sa akin, ayaw daw nilang matulog doon dahil yung aparador daw doon nakalagay lahat ng mga gamit ni lola ko. Bigla na lang daw yung bubukas o bigla na lang may kumakalabog. Sabi ko wala naman akong naramdaman o nadinig nung gabi. Okay na okay din naman kako yung tulog ko. Kinabukasan ay 40 days na ng lola ko. Andyan na yung nagdadasal, handaan. Sa probinsya pag ganon, bongga talaga. 4 na baboy ata yung kinatay nila nun. Kinagabihan, niyaya ako ng tita at pinsan ko na panganay na tumabi na lang doon sa kanilang matulog. Sabay nawalan ng kuryente. Alam niyo naman sa probinsya, lalo na sa Kalibliban, hindi pa stable yung kuryente. So natulog na kami. Sa kama, doon nakahiga yung tita ko at saka yung anak niya. Tapos yung isang tita ko, pinsan ko at ako, sa lapag kami. Naglatag lang kami ng banig. Nakatulog naman kaming lahat
Mga bandang 1 a.m., naalimpungatan ako. Narinig ko kasi yung pagbukas at sara ng pinto ng kwarto. Maririnig mo talaga kasi lumalangit-ngit siya ng dahan-dahan. Nakapikit lang ako noon, kunwaring natutulog kasi kinakabahan ako noon at natatakot. Dahil naisip ko yung mga kwento nila simula nang nawala ang lola ko. Tapos nakatulog naman ulit ako. Pinilit ko kasi talagang makatulog ulit noon. Kinabukasan, nagkwento yung pinsan ko. Nagising din pala siya noon. Nagbubukas sara nga daw yung pinto. Sabi niya, habang nagbubukas sara yung pinto, may nakita siyang tao na nakatayo sa pinto. Yung suot daw nito ay katulad ng short ng lola ko sa picture niya na nakalagay dun sa may sala. Dun na ako kinilabutan talaga. Bago pa yon, ay nagkwento yung isa kong tito na yung lolo ko raw, pinagpaparamdaman daw si lola palagi. Halos ayaw daw matulog doon sa bahay kasi lahat daw ng pinto ng kwarto kinakalabog. Bago din daw yun mawala si lola ko, may hinahanap pa din daw ito na singsing daw niya na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakikita. Tapos nung nagpa-check up sila, ay malala na pala yung nararamdaman ni lola. Nakitang may cyst na siya sa tiyan at last stage na ng kanser. Madami na ring tubig sa tiyan niya. Namili pa siya ng paninda. Ayun pala, hindi na siya makakauwi doon sa bahay nila. Dahil ilang araw lang, namatay na din siya pagkatapos ng Mother's Day. Dito na po natatapos ang kwento ko. Sana po mabasa. Kayo na din pong bahalang mag-ayos dahil hindi po ako ganun karunong magkwento. Maraming salamat and have a nice day. Hello po, Boss Kira. Salamat po dahil na-feature niyo po yung story ko last time. Kahit hindi gaanong nakakatakot. Sa mga nakikinig dyan, ako po yung nagkwento ng tungkol sa pamilyang nasa bodega. Anyway, ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa sleep paralysis. Medyo marami na rin po akong napakinggan na kwento rito sa podcast nyo na patungkol sa ganitong aspeto. At masasabi kong may pagkakapareho talaga sa naranasan ko ito. Kadalasan po sa mga panaginip ko, Boss Kira, ay aware akong nananaginip ako. Kaya nga ang lakas ng loob ko lagi sa panaginip ko kapag ganon. Kasi alam kong anytime, magigising ako. Kunwari, hinahabol ako ng killer sa panaginip ko. Ang gagawin ko po, hindi ako tatakbo. Kasi alam kong magigising din ako. Relatable po ba? Ganun po kasi ang ginagawa ko halos sa panaginip ko. Mabalik po tayo sa sleep paralysis. Unang karanasan ko po nito was December 2024. Ito po yung time na puyat ako lagi, kakagawa ng capstone project ko. Yung sleeping pattern ko po, halos alas 3 na ng umaga akong nakakatulog at alas 9 na ng umaga magigising. Yung higaan ko rin po ay sofa bed. Kapag po sobrang pagod ako, ay hindi ko na inilalatag yun para gawing kama. So nasa sofa style lang po ito nung nakatulog ako noon, kaya tagilid akong nakahiga. Hindi ko na po alam kung anong oras na noon. Basta naalimpungatan akong parang lumulubog ako sa sofa at parang may nakadagan sa tagiliran ko banda. That time, sa kakapakinig ko ng sleep paralysis stories, ay aware akong sleep paralysis na yon. Hindi po ako makagalaw. Base po sa mga nalalaman ko, dapat po ay kalmado ka lang para mawala na agad. At dahil nga alam kong gising ako,
Isinawalang bahala ko na po ito at literal na nakatulog din naman agad ako. Hindi po ako natakot sa karanasan kong yon. Siguro dahil nakatagilid ako ng mahiga. Sumunod na karanasan ko sa sleep paralysis ay this year lang po. Last August 2025. That time po ay binigyan ko ng reward ang sarili ko na gawin ang mga gusto ko. Pero hindi po illegal ha. Dahil po fresh graduate ako noon. Yay! So nagpupuyat po ako noon sa kakapanood ng kung ano-ano sa YouTube. Pero kadalasan pong pinapanood ko ay mula sa channel ng Bizarre Bob. Sa mga hindi po nakakaalam, purong caught on cam horror stories po yung featured dito. So 12:00 na ng madaling araw noon at nanonood pa rin ako sa Bizarre Bob. Medyo inaantok na ako noon kaya naisipan ko nang humiga ng hindi tinatanggal yung headphones sa tenga ko. Para po akong na-knockout noon sa posisyon kong yun. Kasi nakahilata pa rin ako habang bukas pa rin yung phone ko na nasa kamay ko pa rin. Nakapikit na talaga ako noon at hinayaan ko na lang ang sarili kong tuluyang makatulog. Pero naalimpungatan po ko dahil may narinig akong ingay. Sinubukan ko pong buksan ang mga mata ko pero hindi po siya tuluyang bumukas. May naaninag akong ilaw pero sobrang labo. Yung mga ilaw na yon galing po sa prepaid wifi namin na isinabit ko lang sa kwarto ko. Dahil po sa realization na yon, alam ko nagising ako. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit may humihilik sa tabi ko. That time po kasi ay kasama ko ang kapatid ko sa kwarto ko. Sadyang nakalimutan ko lang kasi sanay po ang sistema ko na wala akong katabi sa higaan. Kaya medyo nagpanik ako sa kakaisip kung sino yung humihilik sa tabi ko. Ang daming pumapasok sa isip ko na baka hindi ko nailak yung pinto at may nakapasok na kung sino. Hindi ko pa rin mabuksan ng tuluyan ang mga mata ko noon. At nung gusto ko nang bumangon, hindi naman ako makagalaw. Hindi po siya katulad nung unang karanasan ko kasi para po talaga akong nasimento nito. Pinipilit ko na rin pong magsalita noon pero hindi ko magawa. Alam ko pong nanginginig lang yung pangako noon sa kakasubok na gawin yon. Tinatry ko rin kumalma noon, hoping na baka mawala na agad. Hindi po ako gaanong natakot honestly. Not until nung maramdaman ko na may mga kamay na humahawak sa katawan ko. Kung saan-saan po siya humahawak. Kaya po mas nagpanik ako dahil nga baka may nakapasok na sa kwarto ko. At dahil malabo pa rin ang nakikita ko, kita ko lang na kulay itim siya na parang usok na gumagalaw. Naramdaman ko pong unti-unting lumakad ang kamay niya papunta sa leeg ko. Nasa ibabaw ko na siya noon habang sakal-sakal ako. Doon na po gumapang ang takot sa buo kong katawan. Sa sobrang takot ko po noon, hindi na gumagana yung utak ko. Alam ko naman po kasi yung mga dapat kong gawin. Kagaya ng magdasal at kumalma. Pero hindi po pumapasok sa isip ko yan noon. Kahit po yung ama namin na dasal, na kabisadong-kabisado ko, hindi ko po mabigkas ng maayos. Dahil para siyang sobrang jumble sa utak ko. Ni hindi ko maiayos sa utak ko yung in Jesus name. Yung feeling ko po kasi noon ay sobrang hirap niyang alalahanin at bigkasin. At sa tuwing nagpupumilit po ako, ay mas lalo pang humihigpit ang sakal niya sa akin. Kaya naman sobrang nangangatog na ang pangako noon dahil sa kagustuhan kong magsalita para na rin may makatulong sa akin. Sabay na nangangatog at nagpapakurap-kurap ang mga mata at pangako noon. Hanggang sa nabuo ko sa utak ko ang salitang Amen. Yan lang po talaga ang nabigkas ko sa utak ko noon at tuluyan na akong nag-pass out. Para po kasi akong nawala ng malay. At nung magising ako, para lang akong nanaginip. Bumangon ako agad
Iginala ko ang tingin ko sa kwarto. Kitang-kita ko yung ilaw mula sa wifi at yung kapatid ko na natutulog sa tabi ko. Kaya nasabi ko na hindi yun panaginip lang. Tinignan ko po agad ang oras sa phone ko. 12:18 pa lang. Yung pakiramdam ko po kasi noon, parang ang tagal ko nang natutulog. Pinakalma ko lang muna ang sarili ko ng ilang minuto. Nagdasal ako bago ulit natulog. Hindi naman na po ulit ng gabing yon. Magpasa hanggang ngayon. Dasal ko po talaga na sana ay hindi na talaga siya maulit. Sobrang tibay po talaga ng dasal. Kaya ine-encourage ko po kayo na magdasal din muna bago matulog. Yun lang po, Boss Kira, at sa mga nakikinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ko. Maraming salamat. Kumusta, Sir Kira? Tawagin mo na lang akong Jaja. Kwento ko lang itong nangyari sa akin last year. Dahilan para mahook ako sa channel ninyo. Dati, hindi naman talaga ako naniniwala sa multo. Iniisip ko lang noon, kwento lang yon na matatanda panakot sa mga bata. At sa iba naman, para lang magkaroon ng sense yung mga bagay-bagay na hindi nila maipaliwanag. Pero dati pa yon, bago ko pa manahin ang bahay ng grandparents ko sa probinsya. Taga Manila talaga kami. Sa Manila na binuo ng parents ko ang maliit na pamilya namin. Solong anak lang kasi ako. Kaya nung namatay ang parents ni Papa sa probinsya noong 2023, ipinagkatiwala niya na sa akin agad ang bahay doon. Nakapag-propose naman na kasi sa akin yung boyfriend ko. At ang plano namin, bago kami magpakasal ay makakuha muna ng bahay para hindi kami nakapisan sa magulang namin. Fast forward, Sir Kira. Dito na kami nakatira ngayon ng asawa ko. Naipa-renovate na tong bahay. Pero almost 80% ng bahay ng grandparents ko, ito pa din naman yon. After ng wedding, doon kami agad tumira. Wala naman akong naramdaman na kung ano. Pero yung asawa ko, meron na. Hindi lang daw niya sinasabi muna sa akin dahil bago pa lang naman kami doon at baka daw naninibago pa siya. Isang gabi, habang namimili ako ng ipopost ko sa page, nakarinig ako ng 2 katok sa main door. Chinek ko agad yung CCTV app sa phone ko kasi tinatamad akong tumayo. Naliligo noon yung asawa ko. Kaya ako lang talaga ang pwedeng magbukas. Wala namang tao. Inisip ko na lang noon na baka imagination ko lang yung nadinig ko. Kaya naman kinalimutan ko na lang agad. Kinaumagahan, palabas kami ng asawa ko kasi may trabaho kaming pupuntahan. 6:30 pa lang noon. At medyo maliwanag pa lang. Pero napansin ko na agad yung ilang piraso ng footprints na huminto sa harap ng pintuan namin. Maputik kasi yung footprints, Sir Kira. At nakasemento naman ang buong harapan namin hanggang sa may gate. Kaya takang-taka kami kung saan yun galing. Since nagmamadali din kami, dahil magse-set up pa kami sa reception, iniwan na lang muna namin yun ng ganon. Nung pag-uwi namin ng gabi, ako yung nagbukas ng gate para makapasok yung kotse. Tapos diretso na ako agad sa loob para naman buksan yung ilaw sa labas. Palapit na sana ako ulit sa kotse para tumulong naman na ilabas yung equipment namin. Pero napansin ko na may nakatambay sa labas. Kinilabutan ako kasi napansin ko na agad na wala yung ulo. Inaya ko muna yung asawa ko na pumasok na kami. Sumigi naman siya. Pero dahil hindi pa nga namin na isasara yung gate, ay isinara niya muna yon at saka naman kami pumasok sa loob. Tinanong ko siya kung nakita niya yung nakatambay sa harap.
Sabi niya hindi raw. Pero may nakita daw siyang naglalakad palayo. Medyo nakahinga ako ng maluwag kasi ibig sabihin, tao pala yung nakita ko. So sinabi ko yun sa kanya. Tapos ang sabi niya, masama daw yun. Baka daw mamatay yung nakita ko kasi hindi namin naipaalam na nakita ko siyang walang ulo. Medyo nag-alala tuloy ako. Kaso kasi, di ba parang weird na bigla na lang namin yung lalapitan at sasabihin na nakita ko siyang walang ulo? At saka to be honest Sir Kira, una ko talagang naisip nun ay multo yung nakita ko. Hindi ako naniniwala sa multo, yes. Pero yung makakita ka ng walang ulo, ang creepy nun, di ba? Iisipin mo talagang multo. Kinabukasan na namin naalala yung footprints. Pero nung tignan namin ulit ay wala na yun doon. Nag-check kami ng CCTV. At dito kami mas natakot. Nakita namin sa CCTV yung walang ulo. Naglakad yon papalapit sa gate namin. Tapos biglang nawala. Ilang segundo ang lumipas. Naglabasan yung mga footprints hanggang sa makarating yon sa front door namin. Hindi ko na-save yung footage Sir Kira. Kaya hindi ko ma-send sa inyo. Late ko na naisip. Na-overwrite na yung memory ng CCTV. Ilang araw kaming hindi umuwi sa bahay nun. Inasikaso na muna namin na maipabless ito bago ulit namin tirhan. At awa naman ng Lord Sir Kira, hindi naman na yun ulit na ulit. Nagsasaboy na din ako ng asin tuwing gabi para sigurado. Natutunan ko na lang din tong pagsasaboy ng asin dito sa channel ninyo. Tapos yun na, doon na ako na-hook makinig ng mga horror narrations. Hanggang dito na lang Sir Kira. Maraming salamat. Good morning po Sir Kira. Joe na lang po ang itawag niyo sa akin. Bigla pong lumabas sa feed ko sa Spotify ang inyong podcast channel. Hindi ko po alam kung nakakakilabot ang kwento kong ito. Pero ito po ang pinakaunang karanasan ko na hindi ko makakalimutan. Taong 2022 nang pumanaw ang tita ko, ang bunsong kapatid ni Daddy. Naalala ko pa po, isang Friday afternoon. Sinabi sa akin ni Daddy na may darating siyang bisita kinabukasan. Sabado yon. Inaasahan niya raw na darating yung bisita niya ng mga bandang tanghali. Nung Sabado, nagising ako mga 10 a.m. Kumuha ako ng kape at naisipan kong maglakad-lakad sa maliit naming driveway. Pagbalik ko papasok sa pinto, which is yung pintong dinadaanan ng mga bisita, bigla kong napansin na may dalawang taong tumayo mula sa kanilang kinauupuan at mabilis na naglakad papunta sa kwarto ni Daddy. Hindi ko po sila namukaan dahil malabo ang mata ko at hindi ko naisuot yung salamin ko nung oras na yon. Sinundan ko lang sila ng tingin pero hindi ko talaga sila ma-identify kung sino. Pagdating ko sa kusina, tinanong ko agad yung kasambahay namin. Bakit ang aga naman ng bisita ni Daddy? Nagulat naman yung kasambahay sa tanong ko at ang sagot niya, wala pa pong dumadating na bisita. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, sino yung dalawang tao na yun na mabilis na pumasok papunta sa kwarto ni Daddy? Doon kami parehong nakaramdam ng kilabot. Ang tanging naisip ko, baka yung nakita ko ay kaluluwa ng yumaong tita ko at yung isa naman ay isa pa naming kamag-anak na matagal nang pumanaw.
Hello, nakailang send na din po ako dito. Eto naman recently lang, stories ng BFF ko. Engineer siya sa isang private company. Hindi po para sa mga kontraktor ha. Anyway, madalas po ang out of town niya back then sa company na to. Ito po nangyari sa Bicol, sa isang mamahaling resort doon. So sa isang floor silang lahat. 1 person per room ang arrangement. So 2 yung beds. At ang sabi niya, never niyang iniwang bakante yung isang bed. So kakatulog niya lang daw noon. Nang bigla na lang siyang nagising dahil may bumulong sa kanya. Sino ka? Hindi niya nilingon sa sobrang takot. At hindi na rin siya nakatulog noon. Buong gabi tuloy siyang gising. Second story ni BFF. Hindi ko maalala kung saan to. Pero somewhere naman to sa Zambales. Resort naman siya. Same setup. 1 person per room. 2 beds ulit. Lahat ng gamit niya nakapatong sa kabilang bed. Bago pa lang daw sila magpasukan sa mga kwarto, sinabihan na siya ng office mate niya na iba yung vibe doon sa lugar. Yung hallway, hindi pader, kundi windows na ang makikita sa labas is parang garden na mapuno. So ayun na nga, tulugan time na ulit. Palalim pa lang daw siya ng tulog noon. Nang magising siya kasi parang may tumapik sa kaliwang paa niya. So akala niya nagising na talaga siya. Balik lang siya sa pagtulog. Pero ganun ulit, may tumapik ulit sa kanya. Tapos pagulat siyang nagising na akala niya nagulat lang talaga siya sa lalim ng tulog niya. Kinuha niya yung rosaryo. Nilakasan niya yung loob niyang lumabas ng kwarto. Kinatok niya yung driver nila at nagpahatid na siya pauwi ng Manila. Habang nasa biyahe, tinanong siya ng driver kung anong nangyari. So sinabi nga niya na pagising-gising siya kasi may tumatapik sa paa niya. Akala niya raw ay naaaalimpungatan lang siya. Pero hindi, may nanggigising talaga sa kanya. Natahimik saglit yung driver. Pagkatapos ng ilang minuto sabi nito, "Naramdaman niyo din pala yun, ma'am?" Nagkatinginan na lang sila habang nanlalaki ang mga mata at tahimik na nag-drive na lang pauwi ng Manila. Hello Sir Kira, kumusta po kayo? Ako po ulit ito, si Dea. Salamat po sa pag-feature ng kwento ko last time. Ngayon pa lang po, humihingi na ako ng pasensya kasi mukhang mapapahaba ang kwento ko. This time gusto ko naman pong i-share yung mga karanasan ko nung nasa ibang bansa ako. Nakatira kami dito sa Milan. Ang bahay naming ito ay matagal na bakante. Kaya't nagkatao lang ito ng matagal nung kami ay nag-migrate na doon. Ang apartment na ito ay merong 2 kwarto. Ako ay nasa maliit na kwarto at ang kapatid ko naman at pamangkin ay nasa master's bedroom. Nakaugalian ko at komportable kasi ako na matulog na walang ilaw. Kaya nakasarado ang pinto ng kwarto at nakasarado din ang blinds. Pero nabago ang lahat ng yon nung unang pagkakataon na makaranas ako ng sleep paralysis. Nung una ay normal na panaginip lang ito. Pero ramdam ko na sa paglalim ng tulog ko ay nag-iiba na ang takbo ng panaginip kong yon. Hanggang sa nakaramdam na nga ako ng paninikip ng dibdib at hirap ng magising ang sarili. Habang sinusubukan kong igalaw ang aking katawan,
Dahil hindi na nga ako komportable sa nangyayari, ay kitang-kita ko ang sarili kong nakatayo sa tabi ng kama ko na pinipilit akong gisingin. Hanggang sa napilit ko na ngang igalawang paa ko, Sir Kira. At nagising na nga ako. Pero sa pagmulat ng mga mata ko, ang nakita ko ay isang pares ng pulang mga mata ng isang nilalang na nakayuko sa akin at nakaupo sa aking dibdib. Hindi ko rin alam, Sir Kira, kung imagination ko lang ba yon dahil masyadong madilim ang kwarto. Pero ayokong lokohin ang sarili ko kasi bumungad talaga sa akin yung mga mata niya. Ilang segundo akong tumitig sa kanya. Pero nung nakaramdam ng kaba, ay mabilis akong bumangon sa kama para lumabas ng kwarto at tumabi na sa ate ko. Kung takot lang, Sir Kira, hindi ako matatakotin. Pero sa mga oras na yon, parang nakilala ko ang takot at kaba. Simula po nun, hindi na ako natutulog ng walang liwanag kahit konti, lalo kung mag-isa ako. At simula din nun, madalas na akong mag-sleep paralysis. Ito naman pong pangalawa kong kwento ay nangyari noong kami ay namamasyal sa isang maliit na probinsya sa Italy. At may kilalang tourist spot na tinatawag na Sita Alta. Nakapaloob ang maliit na town na ito sa Venetian Walls o sinaunang fortress sa taas ng bundok. Napapalibutan ito ng mga simbahan, mga restaurants at mga shops. So habang nag-e-enjoy kami ng mga kapatid ko sa paglalakad papasok sa main plaza para maghanap ng mapagkakapihan, may tatlong pare na may mga dalang pinamili na nagmamadali sa paglalakad. Wala naman akong naramdaman na kahit ano dahil sa isip ko may simbahan sa paligid. Pero habang kami ay patuloy sa paglalakad at papalapit sa isa't isa, napansin kong parang sasalubong sila sa akin dahil paliit ng paliit ang pagitan nila sa akin. Sinubukan kong umiwas para hindi ko sila tamaan. Pero ramdam ko at kita ko kung paano silang tumagos lang sa akin. Hindi ako lumingon sa likod ko, Sir Kira. Hindi dahil sa takot, pero dahil alam kong hindi naman tao yung mga dumaan sa akin. Hinayaan kong makalagpas muna kami sa main plaza at makaupo sa aming pagkakapihan bago ko ikinuwento sa aking mga kapatid ang nangyari. Minsan naiisip ko na imagination ko lang lahat ng yon. O baka may problema ako sa pag-iisip kaya nakakakita ko ng mga ganon. Kaso ayoko namang maging sarado ang utak ko sa mga bagay-bagay. At kung nakita ko talaga, anong magagawa ko, di ba? Salamat talaga sa Diyos dahil kahit nakakaranas ako ng mga ganyan, ay hindi ako napapahamak o sobrang natatakot. O siguro dahil konti pa lamang ang karanasan ko kumpara sa iba. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat. Kahit ano pang makita o makasalubong ko. Maraming salamat ulit, Sir Kira. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw o gabi po sa inyo, Boss Kira. Jules na lang po ang lagay nyo. Question marks lang kasi yung nailagay dun sa last story na naipadala ko. Ako po yung may-ari ng story na may title na Ugoy ng Puno. Ang susunod ko naman po sanang isisend ay tungkol sa wakwak. Pero nakabase po ito sa Mindanao, sa probinsya nila Mama. So simulan ko na po. Mahilig po talaga akong manggagamba o manghuli ng gagamba. Lalo na kapag uso ang gagamba sa eskwelahan namin. Pahabaan ng galamay at pagandahan ng lahi ng huli. So eto na, may kaibigan ako sa baryo namin. One time,
nag-aayaan po kami na maghanap ng gagamba sa tawid ilog. Bale ang baryo po kasi namin ay Hugis Itlog. Kaya naman balot ang tawag namin dito. Maliit lang po itong baryo namin, tapos mapuno pa. Tapos pagtawid sa ilog ay sakahan na. So ang siste, 7 kaming nagkayayaan noon. Bale ako ang nasa unahan kasi ako ang pinakamatanda sa kanila. Tapos ako din ang may malakas na ilaw, kaya nasa unahan ako. Kada halamang gabi ay iniilawan namin. Tapos bigla na lang, may narinig kaming tunog ng wakwak. Kaya naman napasabi yung nasa likuran ko nang naay wakwak o merong wakwak kung sa Tagalog. Kaya naman napatigil kami sa paglalakad habang pinakikinggan ang huni ng wakwak na yon. Tapos maya-maya, narinig na naman namin yung wakwak. Kaya naman alerto na talaga kami. Feeling ko kasi, tinitignan lang kami nito. Habang naglalakad at naglilibot-libot ng lente, nahagip ng ilaw ko ang isang malaking ibon. Mukha po siyang uwak, pero kasing laki ng batang baka. Ang pula po ng mga mata niya. Nasa 2 o 3 segundo po yun na natitigan ko dahil hindi ko maproseso sa utak ko na may ganun pala kalaking uwak. Ang pwesto niya po ay nasa likod ng patay na puno. Nakatayo lang ito pero patay na. Tapos nasa sanga po siya habang ginagalaw na parang ahas yung ulo. Ako lang po yata yung nakakakita dito kasi ako lang yung nakatingin sa direksyon ng lente ko. Kaya naman napasigaw ako ng, "Uy! Naiwakwak! Dagan!" Nagtakbuhan po kami sa palayan na para bang mga bakang nagtatakbuhan sa putikan. Yung mga tsinelas na nasa paa namin, naiwan na sa sobrang hilakbot namin. Tumawid kami sa ilog kahit hanggang dibdib na yung tubig. Hanggang sa nakauwi na kami sa kanya-kanya naming bahay. Nasabi ko ito kay mama at ang sabi niya, wakwak nga daw yun at mabuti na hindi kami nahablot. So yun po, Boss Kira. Medyo napahaba ata. PS. Tanong ko lang po. May puno ba talaga na mas mataas pa sa 2 nyog na pinagpatong? May puno kasi sa baryo namin na yon na kasing laki ng van ang ugat. Balete? Ewan ko eh. Yun lang po muna, Sir Kira. Salamat po. Pa-shoutout po kay Russell o Rosel. Ayaw maniwala eh.